Hello, good morning. It's Saturday morning, 16th, or no, it's 17th of January 2026 and it's only 7:36 a.m. Pero grabe na yung pagod namin. Ayan, nakakalahati na po kami ng aming training for today. Ngayon po nandito kami ngayon sa Dolomite Beach. Yan po ang skyline ng Metro Manila mula dito sa Manila hanggang Parañaque and Pasay. And grabe po yung pagod namin. Nagsasagwan kami. Yan yung captain po namin. Nagsasagwan pa rin hanggang ngayon. But ang dami namin today sa training, both men and women. We spend our mornings training para sa aming health, fitness. Of course, importante po na pangalagaan natin ating fitness this new year. Tama ba? Yeah. Tama, importante na pangalagaan natin ating mga sarili sa dami ng mga nagkalat ngayon na sakit at mga unhealthy food. So, in-encourage ko rin po kayo na mag-workout every morning kagaya ng ginagawa namin dito sa Manila Bay. Ayan po, nakita nyo po yung Dolomite Beach. Ay, bababa pa kami. Parang bababa po kami. Guys, hold, may bato yan. May bato yan, may bato. Back. Women team namin, mga mighty women ng United Thunders Club. Mga malalakas po talaga yan. Nawala na yung yellow ng tubig ko. Kanina po ay fin-freezer ko at nag-yellow po lahat pero malamig pa naman. Baba muna po kami. Okay, baba po tayo. What are they doing? Go ladies! Go ladies! Wake up! Ito yung tail. Go away ladies, ginusto niya yan. Go Janine! Baba. Yung mga women namin. Ito naman mga lalaki. Okay ka nga sa vlog, pogi ka naman. Pagod na ako, gusto ko umuwi. Kasi kanyo ka eh. Malalakas po yung women na yan. Magaganda lang yan pero malalakas yung sumapak. Go Jella! Odette, ayos mo ka! Kakaso. Lalim. Hindi masyado. Parang lubog niyo kalahati mo eh. Eli! Actually, bawal maligo dito. Pero pwede naman maglinis ng paa. Pwedeng umihi dito. Huwag ka lang pahalata sa guard. Kulang kayo sa kanan. 1, 2, 3, go! Kunwari nagbobot. Oy! Bots! Kulang sa kaliwa, kulang sa kanan. Sumakay lahat. Wait. 1, 2, 3, up! Hans! Sumakay pa kayo. Ano ba yan? Oh. We, eto. Dapat natin. Bitaw. What are we doing to ourselves? Why are we here? Who are we?
Pass the fire, sukli. We just finished our training. Yung pagod is real. But we don't have a choice. Kailangan natin magpakalakas. Yan na. Good afternoon at nagbabalik nga po ang inyong Kuya JR dito sa JR TV at kakagaling ko nga lang po, kakauwi ko lamang po dito sa aming bahay sa Cavite mula sa aming napaka-intense, nakakapagod talaga, nakakapawis, napakahirap ngunit lubhang nakaka-enjoy na aming training or pagsasanay, pag-iensayo ng Dragon Boat training sa Manila Bay kaninang umaga nga po. At ako nga po ay nangako na isa-shoutout ang mga subscribers, followers po natin na nag-comment sa aking YouTube at sa aking Facebook post. Ngunit dahil naiwan ko po yung aking cellphone kanina, kasi kakamadali rin po at tumakbo po kami ng kaunti at na nag-exercise, no? At saka yung parking, meron na naman po kasing event sa Quirino Grandstand. So nahirapan po ako ng parking, napakalayo po yun. Kaya hindi ko po nadala yung aking cellphone kanina. So hindi ko mabasa sa laot. Sa dagat po yung inyong mga pangalan at location para ma-shoutout kayo. Ngunit bukas po, Sunday, ako ay a-attend pa rin naman ulit ng training at sisikapin ko talaga or sisiguraduhin ko na hindi ko makakalimutan para po ma-shoutout ko kayo mismo sa laot. Laot or sa dagat? Laot is dagat po, no? So kapag nakasakay na po ako sa Dragon Boat at kami po ay nagpapahinga, pag nakahinga-hinga na po ako ay babasahin ko po ang inyong mga pagbati, mga pa-shoutout po at pag-greetings po sa JRTV. Pero ngayon, ang gagawin po muna natin ay samahan niyo po ako na magbukas nitong kahon na ito. Ano po kaya ang nilalaman ng kahon na ito? Ang kahon po na yan ay package po yan na in-order ko online. Yan po ay isang Starlink Mini. O isa po siyang internet, mini internet provider. Yes, Starlink is an internet provider. Pero yung device po, yung pinaka-antena niya po ang aking in-order online para po magkaroon tayo ng internet. At bakit ko nga ba kailangan ito? Stick around para malaman po ninyo kung ano ang reason kung bakit ko talaga binili ang Starlink internet package na ito at kung paano siya gumagana, ano ang kanyang itsura, gaano siya kalaki o gaano kaliit ang Starlink Mini at pinakamahalaga kung magkano nga po ba ang presyo nito. Okay, labas po tayo ng bahay, no? So para mas maliwanag. Buksan po natin ito. Dito po ako nakatira sa Bacoor, Cavite at ito po ang itsura ng aming bahay. Okay, buksan po natin ang laman ng kahon. Maluwag lang pala ang laman niya sa loob. Malaki lang yung kahon niya pero maliit lang yung laman talaga. Kaya pala siya kakalug-kalug at magaan. So ito na yung Starlink router. Ito po ay may extra bayad, hindi po siya kasama ng Starlink kit talaga. Ito lang talaga yung Starlink kit. Ito yung antena. Yan. Tapos yung router, ito po siya para po magamit siya sa loob ng bahay. Uy, ang kasama niya po, meron siyang kasamang manual. Ayan, syempre yung standard manual, no? Hindi man lang sa libro, karton na lang siya na may nakaprint na instructions. Ayan, ano ba sabi dito? Oh, yung step-by-step procedure po yan kung anong dapat gawin para ma-connect siya. Ayan, tapos ito na, hala, ito na yung kanyang, ito na yun. Mini din. Sobrang liit po, no? Starlink Mini na rin yung kanyang router, no? So yung mga router niyo po sa bahay ng internet ay malalaki po yun, yung mga PLDT. Pero ito po ay sobrang liit lang. Tingnan nyo naman po, oh. Kalahati lang ng kamay ko, kalahati lang ng dangkal ng kamay ko. Tapos may kasama din siyang, ito, ano to, warranty ba to? Or instructions. Yan. Tapos meron din siyang, ito, meron naman pala siyang stand. Oh. Parang stand po yan.
Yan. So, dyan siya isa patong malamang. Aralin na lang natin mamaya. Tapos, meron siyang, syempre, yung saksakan niya. Ano bang sabi dito? Saksakan, ayan. Tingin ko hindi naman po to sobrang lakas sa kuryente, no? Pero, yung dulo niya, hindi siya parang USB-C. Parang ano po siya, no? Yung kadalasan natin nakikita ng mga pinhole na ano, na mga adapter. Yan. Saka yun lang, wala na. Wala na. Yun lang po yung laman niya. Ipasyal ko po kayo ng kaunti dito sa aming bahay. Yan. So, diyan po yung aking kwarto. Yan yung pinto na yan. Tapos doon ko po ina-open yung Starlink. Tapos ito yung aming ibaba. Marami po ditong puno eh. Nakarating na po dito ng maraming beses si Paul at saka si Toots. Tapos dito nga po natulog din si Ralph. At saka si Peter Paul, kung maalala nyo po. So dito sa aming bahay may mga alaga kaming mga ibon. Hello, birds. 40 po lahat yan, mga African lovebirds po yan. Ang aking sasakyan. Ito yung aming harapan, ang harapan ng aming bahay. Yan po, mga tanim ko po yan. Di ba? Yung iba pong mga halaman dito ay GSN, kagaya nito galing sa Nakaw. Sa likod ng bahay namin, ito naman po ang itsura. Yan, maraming halaman dito. Yan, di ba po, napaka-green. Yung bahay namin kulay pink. Yan, mga kalamyas tawag sa amin. Mga luya, kung anong pwedeng itanim. Ito avocado, namumulaklak na ulit. Mga atis. Ganyan. Ayan. Ito yung ano ko. Yung vest ko kanina na nilabhan kasi nagaling sa dagat. Pinapatuyo lang. Itong halaman po na to, galing to sa PB House. Kinuha ko lang tapos pinarami ko tapos namumulaklak na rin po siya. Pero yung dahon talaga yung maganda dito, hindi yung bulaklak. Para na ulit mag-ano na tayo, mag-unbox. Yun. Hindi naman na to. Ayan, buksan na natin. Oh, wow, okay. Mas maliit nga. Mini talaga siya. Ang unang-una, ito tinan niyo po, kulay puti lang talaga yung kanyang kulay. No, ang ganda, linis tingnan. Isang square lang. Napaka-modern ng design, no? Ayan. Yan yung harap niya. Parang satellite dish po siya, pero syempre obviously napakaliit. Tapos may hawakan siya sa likod. Yan. Yan. Tapos ipapatong, ano lang yun eh. Igaganyan lang siya sa lupa or sa bubong, parang ganyan. Okay, tapos bukod dito sa pinaka main ano niya, satellite or parang main ano niya, parte. Syempre meron din siyang patungan. At meron siyang napakahabang kable na ito yung kakabit daw mula sa may sign dito, mula sa mismong antena hanggang sa kuryente. And of course, ito nga yung power plug niya. Dito yung kabilang parte. So, pag tinanggal ko na to, pwede ko na siguro tanggalin. Ayan. Ganito po siya. Dito ko siya ikakabit. Ayan. So, dito siya, para yan dyan. So, kabilang dulo, para dun sa antena, sa likod. I-try nga po natin ikabit na. Ay, set up po natin. Ayan. Lang pa lang start. Medyo mainit po, pinagpapawisan ako kasi hapon na ngayon. Ito paano kaya ito? So, saan ito ikakabit? Sina Toots at saka sina Paul, alam na nila to kasi meron silang ganito. Pero ayun nga po, syempre gusto kong bumili ng sa aking sarili para pagpunta namin sa Mindoro sa March, ay meron silang internet na magagamit. Meron sa bahay na talagang internet na nakadedicate doon. Para hindi po kami nag-aagawan. Yun. So, paano ba to? Siguro naman hindi ko na kailangan muna ikabit ito dito sa ngayon kasi gusto ko lang naman i-test ito eh. So, okay, buksan natin tong wire. Ang haba ng kanyang wire dahil
Siyempre, na-expect nila na sa labas ng bahay kakabit po na yan. Oh. Ito yung para sa kuryente, sa charger, or sa adapter. Sa labas ng bahay ipapatong yung satellite dish. Tapos sa loob ng bahay, syempre yung saksakan. Syempre, di ba? Ganun naman po talaga. So, ayan, ilang meters kaya to? Feeling ko mga 5 meters po ito. Ay, may haba po, sobrang haba. Pero anyway, meron naman ako ditong extension. Ito, try ko po. Sasaksa ko lang. Saan to? Kasi po, itong dito sa Starlink Mini na to, kung yung ibang mga internet provider, meron silang sariling satellite na nasa bubong, tapos may provided na router, by default po sa Starlink, ito na rin mismo yung router. So pag ito yung sumagap ng signal mula sa langit, siya na rin yung magbabato ng signal papunta sa kabahayan or papunta sa mga devices ninyo. Pero itong binili kong router para naman to sa loob ng bahay. Pero sa tingin ko hindi ko po siya maikakabit muna today dahil meron po siyang mga special kable na kailangan na I think kailangan ko munang bilhin sa Shopee or Lazada. Ayan po, oh, yan yung mga special niya na na hub, port. Ang mga provided lang ngayon dito sa akin binili, ito lang dalawang to, wala nang iba pa. Wala. Actually dati po nakapag-set up na ako ng Starlink nung mga bago-bagong labas ng Starlink sa Pilipinas, mga 2 taon na nakakaraan. Bumili po agad ako ng malaki na standard, pero yun po ay nakay Toots na. So si Toots po ang gumagamit nun. Pinagbili ko po yun sa kanya, binenta ko po yun nung umuwi po ako ng Mindoro noong 2024 nung namiesta po ako sa kanila sa Talautaw. So nandun pa rin po yun, ginagamit po ni Toots sa kanilang barangay yon. So dahil wala naman ako sarili nga ngayon, bumili na rin ako ng para sa akin. Para nga naman, hindi naman doon sa kanilang hindi para kina Toots na barangay, kundi para sa barangay namin ko siya gagamitin sa bahay namin doon pag uwi ko sa March. Sige nga, isaksak natin. Alin ba dito ang para sa? Wow, ang higpit niya. Wow! So parang ano po siya yung pagkakadesign po niya, parang medyo waterproof po siya, no? Kahit mabasa siguro okay lang dito kasi parang meron po siyang tight seal. May tight seal, parang O-ring po siya sa paligid niya para hindi po mapasok ng tubig. Kumuha lang ako nitong adapter kasi hindi po compatible sa saksakan natin dito sa Pilipinas yung kanyang yung pinaka-plug niya. Okay, saksak na natin sa likod to. Yan. So, nandun po sa parang pinaka looban niya, ayun. Tapos ayun nga po yung ina-explain ko kanina na parang yung kanyang pinaka parang may pabilog po siya na bumabalo sa kanya na plastic or silicone para po hindi siya mabasa o ganun. So ipapasok ko lang po yan doon, i-make sure ko na pasok siya. Tapos ang Starlink po talaga, para makasaga po siya ng malakas na signal mula sa mga Starlink satellite, ay dapat po siyang nasa baba natin. Dapat po siyang nakatapat po siya sa langit. So yan. Dapat walang obstruction. Pero syempre, obviously, dito po sa bahay meron. Pero try na lang natin dito. May mga nilaba pa. Malalaban. Try po natin dito, no? Patong lang natin dyan. May obstruction po kasi syempre yung bahay namin nandyan. Pero hindi naman masyadong marami. Clear naman din ang sky, so walang mga puno dito sa taas ng bahay. Okay, sasaksa ko na. Saksa ko na po. Okay, ngayon naman po, so isi-check natin dito sa Starlink app. Yan, I think dito po siya kinoconnect. Pag first time pong user, ayan, dito tayo i-install kumbaga. Ayan, start setup. Kasi first time po natin siyang gagamitin. Dito nga tayo sa mas maliwanag. Ayan. Okay, set up naman po natin siya. Ayan, nandito ako sa sahig. Nakaupo ako sa sahig. Kasi first time natin gagamitin yung Starlink na yan. So, dito sa ating cellphone, meron diyang start setup button. Sa Starlink app po yan. Tapos meron diyang mga instructions. So, first time ko lang din gagawin to for the Mini. So, select natin yung Mini. Confirm. Ayan. Ano kaya? Oh, find the best spot for Starlink. For now, yan na po yung best spot. I have a clear view. Find the location. I have a clear view naman. Oh, I have a location. Oh. Plug in Starlink. Naka-plug naman na. Yun, my Starlink is plugged. Click ko lang yung continue. Online na Wi-Fi not configured. Tapos downloading software, 22%. Okay lang yan, hintayin lang natin. Wi-Fi not configured. Sige, configure nga natin.
Tingnan niyo po kung gaano kaliit siya ha. Kung dadangkalin ko po siya, mahigit konting isang daklang lang po ng kamay ko. Yan, fixed po yan. Ayan, connect. Connect na daw, connect. Join. Ayan, bumalik na po ulit ako dito sa loob ng aking kwarto at ayan, thankful ako na gumagana ng maayos at mukhang wala namang factory defect itong ating Starlink. So definitely magkagamit po natin siya sa mga susunod na activities natin. So kung kinakailangan ako magdala ng Starlink papunta ng Davao, gagawin ko yan para may sarili akong internet doon. Kasi sa PB House po ay meron nung isang internet at syempre marami naghahati-hati doon lahat po ng laman ng PB House. So kung minsan pupunta ako doon at kailangan ko mag-work, pwede ko siyang dalhin. And of course, ang main purpose nga po niyan is pag-uwi namin sa Mindoro is meron tayong internet na maibibigay sa PB Team. Kayo po ba ay gusto ring magkaroon ng backup internet? So, posible nyo pong i-consider ang pagkakaroon or pagbili ng Starlink dahil napakagaan na po niya ngayon, no? At saka, syempre, pwede siyang pang backup kung kayo po ay merong mga home fiber or mga fiber-linked internet like sa mga PLDT or sa Globe lines. Tapos, minsan po nagkakaroon sila ng outage doon at hindi po pwedeng wala, kung hindi po pwedeng hindi kayo mawala ng At kung hindi po pwedeng mawalan kayo ng internet ay pwede nyo pong bilhin yung Starlink. Consider nyo po. Medyo may presyo lang talaga siya para po meron kayong backup na magamit. Lalong-lalo na po sa mga nag-oopisina dyan or sa mga nag-aaral na kailangan constantly palaging kailangan ng internet. Talaga naman pong grabe ang inggit ko, no? Dahil nasa PB House sila sa kasalukuyan ngayon, dumalaw nga po si Master Ring Ring, si PB Renz. Bumalik sila sa Davao City, sa PB House nga po. Only one month after our year-end celebration, nung pong Christmas party namin noong December sa PB House. And ngayon sila ay sumasama sa mission. Napakarami nila doon, napakasaya. Sina PB Noy, at saka po sina Mang Ellie, of course, si Rebecca, si Sir Paul, si Madam Yula, ayan, magkakasama po sila ngayon at parang lumabas nga po sila, no? So, if only I could be there, it would be so good, it would be so amazing na makasama ako muli sa kanilang mga mission. Pero, okay lang po yan, paminsan-minsan ay talagang hindi po tayo nakakadalaw ng PB House, pero sisikapin po namin, ako at si Toots, na dumalaw, if not by end of January, by early February po. Ayan, gumagana na po talaga siya ng maayos at kahit gabi po, basta clear naman ang skies ay wala pong kaso yun para sa Starlink. Basta po wala lang nakaharang sa kanya ng mga puno or mga bubong ay mabibigyan po tayo ng Starlink ng napakagandang signal. Yun lamang po at maraming salamat po sa pagsubaybay sa video at sa pagsama sa akin sa aking fitness journey sa JRTV at sana po ay subaybayan niyo pa po ako sa aking mga next video. Mula dito sa Cavite ay maraming salamat po sa inyo.